Magbalik tanaw tayo sa panahong ang panulat ay naging pinakamataling na sandata sa kasagsagan ng propagandismo. Nakiisa ang mga dakilang Pilipino tulad ni Hermenegildo Flores, Marcelo H. del Pilar at Andres Bonifacio sa isang layunin, ang gisingin ang bayan. Ang tula ay isang detalyadong pagbubunyag ng katwiran. Ibinunyag nito ang kasakiman, ang pandaraya ng dibdib at ang paglabag sa utos ng Diyos na ginawa ng mga prayle. Gumamit si Flores ng katunayang historikal, hindi gawa-gawa lamang, tulad ng kaso ni Bustamante para patunayan ang kabuktutan. Ang layunin, hindi lang upang mabatid ng Espanya ang hirap, kundi ang mabuksan ang isipan ng bayan. Ang hibig ay nananatiling patunay na ang pananangan sa katotohanan at katarungan ang unang hakbang tungo sa paglaya. Handa na ba kayong pakinggan ang kanyang daing? Sa panahong kolonyal, ang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya ni Hermenegildo Flores ay naging isang sigaw. Isang tula na tumutuligsa hindi sa mismong inang Espanya, kundi sa kanyang ipinadalang tagapamahala. Kinilala ng Pilipinas ang Espanya bilang inang bayan. Subalit, ang pagmamahal na ito'y nabahira ng sakit. Ang mga prayle na dapat sana'y gumabay ay naging lapastangan. Naghahayag ng dalamhati. O ay ng Espanya, bakit mo kami pinabayaan? Ang iyong mga anak ay dumaranas ng hirap. Ang mga prayle ay naghahari-harian, nag-aabuso at gumagawa ng katiwalian. Ang aming karapatan ay iniyuyurakan. Ang pagmamayari namin ay inaangkin. Ang hibik ay patunay. Ang panulat ay sandata ng mga Pilipino laban sa pang-aapi. Noong panahon ng propagandismo at himagsikan, ang panulat ay sandata. Kabilang sa pinakamahalagang teksto, ang triyumbiratong tula ni Hermenegildo Flores at Marcelo H. del Pilar. Pati na rin si Andres Bonifacio. Pero, ang sentro nito ang sagutang tula ni Flores at del Pilar. Ito ang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya ni Flores at ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas ni del Pilar. Nagkasundo ang dalawa na gumawa ng sagutan upang magpaalam sa damdamin ng bayan. Inilambag ito sa isang kulyeto bandang 1888. Ginising ang damdamin ng masa. Tingnan natin ang salitang hibik. Ayon sa mga diksyonaryo, noong panahong iyon, ang hibik ay pag-iyak o paghikbi, karaniwang inuugnay sa bata o sanggol. Ang hibik ay isang daing ng Pilipinas bilang isang anak na umaasa sa katarungan mula sa kanyang ina. Hindi lang ito pag-iyak, kundi isang mapaghamong pagsusumamo laban sa pang-aabuso ng mga prayle. Ito ang simula ng pag-alam, ang panawagan para sa kalayaan. Ang pamagat pa lamang ng tula ni Flores, ang hibik ay nagpapaalala sa isang di pantay na ugnayan, ang makapangyarihan at ang walang lakas. Ang hibik ay hindi lang iyak, kundi pagsusumamo ng isang mahina sa isang mataas. Ipinakikilala sa simula pa lang ng tula ang mga pangunahing tauhan. Una, ang Espanya, ang inang mapagtanggol. Ikalawa, ang Pilipinas, ang bunsong aba at nagdaralita. Ikatlo, ang bayan, ang mga anak ng Pilipinas na inuusig. At ikaapat, ang mga prayle, ang kaaway na lihim ng Espanya na bumubulag at nagtatakip sa bibig ng bayan. Ang tula ay isang madamdaming pagtatanghal ng aking paghibik. Bilang inang Pilipinas, nananangis ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking mga anak na pinahihirapan. Inang Espanya, ikaw ang aking patutunguhan. Kasamaan ng mga prailing Espanyol, ang pangunahing dahilan, ang hibik ng Pilipinas, ay ang lantarang pagsasadula ng isang ina na humihingi ng katarungan para sa kanyang mga anak mula sa ina ng lahat, ang Espanya.
Sa tula ni Hermenegildo Flores, ang hibik ng Pilipinas, ang pangunahing katwiran nito ay ang kasuklam-suklam na kasamaan ng mga prayle. Inilaan ng malaking bahagi ng akda para patunayan ito. Sila ay mandarayan ng dibdib at lalo na uhaw sa yaman. At hindi ito paninira lang, may matitinding katibayan. Ayon sa tula, ang ani at kita ng simbahan kapag pumasok sa sidlan ng kumbento ay hindi na malilitaw. Iyan ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Ang hibik ay isang mapait na pag-ukol sa kasakiman na sumisira sa bayan. Paano na ilusot ng mga prayle? Pangangako ng yaman. Sa pamamagitan ng panininlang, ang pangangako ng langit at kaligtasan ang ginamit nilang bitag. Ito ang tinatawag sa tula na pandarayan ng dibdib. Kung nakita ng tula, lang inilarawang alagad ng Diyos ay huwad. Kaya titignan dito ang pagtataliwas ng utos at ng kasal. Sila raw ay may kinatawan ng Diyos, pero sila ang unang lumalabag sa batas at sa utos ng simbahan. Sinasabi nilang utos ni Kristo ang kanilang aral, subalit sila ang kauna-unahang lumalabag sa poong may kapal. Ang hibik ay isang matinding pagtuligsa sa hipokrisiya ng mga prayle na gumagamit ng reliyon para sa nilang kasakiman. Ang huling at pinakamabigat na ebidensya laban sa mga prayle ay ang lihim na pagpapatay. Upang patunayan ang kabuktutan na ito, gumamit si Hermenegildo Flores ng mga katibayang batay sa tunay na pangyayari, hindi gawa-gawa lamang. Hindi tulad ng mga katwiran sa duplo na gumagamit ng talinhaga o pabuda, ang hibik ay nagbibigay halaga sa katunayang historikal. Kaya naman, nagukol ng mahabang talakay ang tula sa pagpatay kay Bustamante, isang katibayang kapanipaniwala. Ang pagpatay kay Gobernador General Bustamante ay nagsilbing historyang nagsisipag-luksa na nagpapatunay sa kasamaan at kapangyarihan ng mga prayle. Sa hibik, ang katotohanan ng kasaysayan ang sandata ni Flores. Ang muling pag-asa, katarungan at kamalayan. Seryoso, may pag-asa. Sa huling bahagi ng hibik ng Pilipinas, inayag ni Hermenegildo Flores ang kanyang pananampalataya hindi sa kapangyarihan, kundi sa kamalayan at katwiran. Ngunit may dalawang tiyak na layunin si Flores sa pagsulat ng tula. Una, pabatid ni ina, Espanya ang paghihirap ng kanyang anak. At ikalawa, ang mas mahalaga, mabuksan ang isip ng mga anak ko, ang bayan upang makilala ang kamalian ng mga prailing sakin. Madiin at may conclusion, bagamat nag-alay ng pag-asa sa reforma mula sa Espanya, ang tunay na pwersa sa likod ng hibik ay ang pagtanaw ng kapangyarihan ng kamalayan ng bayan. Ang tula ay hindi lang paghingi ng tulong, ito ay pagmulat sa mga Pilipino. Ipinakita nito ang katotohanang historikal mula sa pangangamkam ng yaman hanggang sa lihim ng pagpatay, ang naging sandata ng mga Pilipino. Ang pangunahing layunin ni Flores ay mabuksan ang isip ng ating mga ninuno. Kaya naman ang hibik ay nananatiling isang mahalagang paalala na ang katarungan ay makakamit hindi lang sa pagdulog sa kapangyarihan, kundi sa pagising ng kamalayan ng bayan. Ang panitikang Pilipino ay nagsisilbing tala ng ating pagpupunyagi. Ang tula ay nagtanim ng binhi ng pag-asa sa hindi kailanman muling pagpayag ng Pilipino na yurakan ang kanyang karapatan. Ang daing na ito ay nagbunga ng kalayaan.